Praise God. Unang layunin, nilikha ka para sa kasiyahan ng Diyos. Sila ay unlad na parang halamang itinanim, at ang bawat isa ay pawang matuwid ang siyang gagawin. Sa kanyang ginawa, siya ay pupurihin. Isaiah 61:3. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Ito po ang Purpose Driven Life ni Rick Warren, Day 8. Nilikha para sa kasiyahan ng Diyos. Ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. Si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Awit 149:4a. Nilikha ka para sa kasiyahan ng Diyos. Nang isilang ka sa mundong naroon na ang Diyos, nakangiti siya nang ipinanganak ka. Gusto kanyang mabuhay, at sa pagdating mo ay nagdudulot ng labis na kagalakan sa kanya. Hindi kailanman ng Diyos, hindi kinailangan ng Diyos na likhain ka, pero pinili niyang likhain ka para sa kanyang kasiyahan. Ikaw ay binigang buhay para sa kanyang kapakinabangan, kaluwalhatian at kaluguran. Ang pagbibigay sa Diyos ng kasiyahan ay ang mabuhay para sa kanyang kaluguran. Ang pangunahing layunin ng iyong buhay, kapag ganap mong naunawaan ng katotohanan ito, hindi mo na mararamdamang wala kang kabuluhan. Ang katotohanan ito ay nagpapatunay na mahalaga ka. Kung ganito ka kaimportante sa Diyos, at sa paningin niya ay napakahalaga mo, at kailangan makasama kanya magpakailanman. Ano pa maaari mong humigit dito? Ikaw ay anak ng Diyos, at walang ibang nilikha ang Panginoon na higit sa iyo sa pagbibigay ng kasiyahan sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, itinalaga niya tayong maging Kanyang mga anak sa magitan ni Hesus Kristo, ayon sa Kanyang kalooban at nilalayon. Ang isa sa pinakamahalagang pagpapala sa iyo ng Diyos ay ang kakayahang makaramdam ka ng lubos na kasiyahan. Binibigyan ka niya ng 5 pandama at mga emosyong para maranasan ito. Gusto niya masiyahan ka sa buhay, hindi lang puro pagtitiis ang nais niyang gawin mo. Nilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang wangis, at ito ay ang dahilan kung bakit may kapasidad kang maging maligaya. Madalas nating makalimutan na ang Diyos ay may mga emosyon din. Naramdaman niya ang lahat ng bagay. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay nagdadalamhati, naninibugho, nagagalit, nahahabag, nalulungkot, at nakikisimpatya. Siya rin ang nakakaramdam ng kaligayahan, kagalakan, at kasiyahan. Ang Diyos ay umiibig, natutuwa, nagbibigay kasiyahan, nalulugod, at humahalakhak din. Ang pagbibigay kasiyahan sa Diyos ay tinatawag na pagsamba. Ang sabi sa Biblia, ngunit ang Panginoon ay nalulugod sa mga natatakot sa Kanya. Sa Kanyang tapat na pag-ibig ay umaasa. Anumang gawa ay nagdudulot ng kagalakan sa Panginoon ay isang uri ng pagsamba. Tulad ng isang diamante, ang pagsamba ay maraming mukha. Kulang ang isang aklat para mapag-aralan natin ng buo ang lahat ng bagay tungkol sa pagsamba. Kaya't sa bahaging ito ay pag-uusapan lamang natin ang mga pangunahing katangian nito. Nadiskubre ng mga antropologo na ang pagsamba ay isang universal na hangarin. Inilagay ng Diyos ang hangaring ito
sa kaloob-looban ng ating pagkatao. Isang likas na pangangailangang makakapag-ugnay sa Kanya. Katulad ng pagkain o pahinga, ang pagsamba ay natural sa atin. Kapag nabigo tayong sumamba sa Diyos, naghahanap tayo ng kapalit na bagay para sambahin, kahit mauwi ito sa pagsamba sa ating mga sarili. Ginawa tayo ng Diyos na may likas na hangaring sumamba dahil gusto niya nang may sumasamba sa Kanya. Ang sabi ni Jesus, ngunit dumarating na ang panahon. Ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Depende sa relihiyong pinanggalingan mo, maaaring kailanganin ng palawakin ang pagkakaintindi mo sa salitang pagsamba. Baka iniisip mong ito ay ang pagpunta sa simbahan, pagkanta, panalangin, o pakikinig ng sermon. Pwede rin namang seremonya, mga kandila, komunyon, kahulugan nito para sa iyo. O kaya na may pagpapagaling ng may sakit, mga milagro, at mga karanasan na labis na kagalakan ang naiisip mo. Ang pagsamba ay maaaring magtaglay ng mga elementong ito, pero ito'y higit pa sa lahat ng mga nabanggit. Ang pagsamba ay isang uri ng pamumuhay. Ang pagsamba ay higit pa sa musika. Marami ang nag-iisip na ang salitang pagsamba ay kasing kahulugan lamang ng musika. Sabi nila sa simbahan namin na una ang pagsamba at pagkatapos ay ang pangangaral. Ito'y maling pakahulugan. Ang bawat bahagi ng isang church service ay akto ng pagsamba. Pananalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, pag-awit, pangungumpisal, pananahimik, pagninilay-nilay, pag-aalay, pagbabautismo, pangungumunyon, pagperma sa isang commitment card, at pati rin ang pagbati sa mga mananampalatayang naroon. Ang totoo, mas nauna ang gawaing pagsamba kaysa sa musika. Si Adan ay sumamba sa Diyos sa Hardin ng Eden. Subalit ang musika ay nagsimulang mabanggit lamang sa Genesis 4:12 o 4:21 nang itala ang pagkakapanganak ni Hubal. Kung ang pagsamba ay musika lamang, ang lahat ng hindi marunong umawit o tumugtog ay hindi na pwedeng sumamba kailanman. Ang pagsamba kung gayon ay higit pa sa musika. Malaya pa rito ang kadalasan paggamit ng salitang pagsamba o worship, o malala pa rito ay ang kadalasan paggamit ng salitang pagsamba o worship ay upang tukuyin ang isang partikular na estilo ng musika. Una, umaawit kami ng himno at pagkatapos ay isa lamang kantang pang praise and worship. O kaya mahilig ako ng mabilis na praise songs, pero mas nasisiyahan akong umawit ng mabagal na worship songs. Sa pagkakagamit dito, kung mabilis o maingay ang isang kanta at sinasaliwan ng mga instrumentong tanso o brass, ito'y tinatawag na praise. Pero kung mabagal naman, tahimik, nakakaantig ng puso, sinasaliwan siguro ito ng gitara, ito'y tatawaging worship. Ito'y maling paggamit ng katagang worship. Ang pagsamba ay walang kinalaman sa estilo, lakas, bilis ng isang kanta. Ang Diyos ay nalulugod sa lahat ng klase ng musika sapagkat Siya ang nag-imbento ng lahat ng ito. Mabilis at mabagal, malakas at mahina, luma at bago, maaaring hindi mo nagugustuhan ng ilan sa mga ito. Pero sa Diyos, ang lahat ng klase ng musika ay katanggap-tanggap. Kapag tayo'y umaawit sa Diyos, ang Espiritu o sa Espiritu at sa katotohanan, ito'y pagsamba. Madalas na ang
nag-aaway ang mga Kristiyano tungkol sa musika. Iba't iba ang opinyon at ang bawat panig ay nagsasabing ang kanilang piniling estilo ng pag-awit ay ang pinakabiblikal sa lahat. O kaya nagbibigay dangal sa Diyos ng higit sa lahat. Subalit, wala naman talagang estilong biblikal. Wala namang mga nota ang mga awit ng Biblia. Wala rin taong ang mga instrumento ay katulad ng mga ginamit noong unang panahon na yon. Tahasan kung sasabihin ang estilo ng musikang nagugustuhan mo ay walang kinalaman sa Diyos. Ito'y mas may kinalaman sa iyong kinalakihan at personalidad. Ang tugtog ng isang bandang ethnic, halimbawa, ay magiging maingay sa isang taong sanay sa katahimikan. Subalit, para sa Diyos, maganda ang pagkakaiba-iba ng mga tugtugin at nagugustuhan niya ang lahat ng uri ng musika. Walang musikang Kristiyano. Ang meron lamang ay mga titik na Kristiyano. Ang nagpapabanal ng isang awitin ay ang mensahe nito, hindi ang tugtog. Walang spiritual na himig kung tutugtugan kita ng isang kantang hindi mo naman alam kung ano ang ibig sinasabi. Hindi mo rin malalaman kung ito'y awiting Kristiyano. Ang pagsamba ay hindi para sa kapakanan mo. Bilang pastor ay nakakatanggap ako ng mga maikling sulat na nagsasabing nagustuhan ko ang pagsamba ngayong linggo. Marami akong nakuha mula rito. Ito'y isang na namang maling akala tungkol sa pagsamba. Ang pagsamba ay hindi para sa ating sariling kapakanan. Sumasamba tayo para sa kapakinabangan ng Diyos. Sa ating pagsamba, ang hangarin natin ay magbigay ng kasiyahan sa Diyos, hindi sa ating mga sarili. Kung ikaw ay nakapagsabi na, wala akong napala sa pagsamba ngayong araw, mali ang iyong rason. Mayroong rason sa pagsamba. Ang pagsamba ay hindi lamang sa iyo. Ito'y para sa Diyos. Karamihan ng mga worship service ay mayroon ding mga elemento ng kasiyasiyang pagsamahan ng mga kapatiran o fellowship, pagpapatuloy sa isa't isa o edification, pagpapatibay, at ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Sadyang may mga benepisyo tayong natatanggap mula sa pagsamba. Subalit hindi tayo sumasamba para lamang pasiyahin ang ating mga sarili. Ang hangarin natin ay ang mabigyan ng kaluwalhatian at kaluguran ng ating manlilikha. Sa Isaiah 29, idinaing ng Diyos ang mapagpaimbabaw na di taos-pusong pagsamba ng Israel. Ang mga tao ay nagtataglay ng mga gasgas na panalangin, papuring walang sinseridad, mga salitang walang laman at ang mga ritual na gawa-gawa lang. Iniaalay nila ang mga ito nang hindi man lamang pinag-iisipan ang kahulugan ng kanilang ginagawa. Ang puso ng Diyos ay hindi maaring naantig sa mga tradisyon ng pagsamba, kundi ang maalab na pag-ibig at direksyon sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, sa mga salita lamang ay lumalapit sa akin ang bayang ito. Mga labi lamang nila ang nagpaparangal sa akin, pero malayo pa rin sa akin ang kanilang mga puso. Kaugalian lamang ng mga tao ang kanilang relihiyon. Ang pagsamba ay hindi lamang bahagi ng iyong buhay, ito'y mismo ang iyong buhay. Ang pagsamba ay hindi lamang para lang sa pagtitipon ng iglesia o simbahan. Sinasabihan tayong namamalagi sa kanyang mga harapan o purihin siya, buhat sa silangan hanggang sa kanluran sa Biblia.
Ang mga taong ito ay nagpupuri sa Diyos habang sila ay walang trabaho o habang sila ay nasa trabaho, nasa bahay, at may pakikidigma, mga nasa bilangguan, at kahit na nasa higaan. Ang pagpupuri ay walang anumang ang pagpupuri o ang anumang dapat gawin pagkagising sa umaga. At ang huling dapat gawin bago matulog sa gabi. Ang sabi ni Daniel, pupurihin ka ng ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang pagpupuri sa Kanya ay walang isa sa aking bibig ng patuloy. Ang bawat aktibidad ay maaaring maging ako ng pagkakasamba. Kapag ikaw ay ginawa mo ito. Okay. Ang sabi ni David, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang pagpupuri sa Kanya ay sa aking bibig ng patuloy. Ang bawat aktibidad ay maaaring maging akto ng pagsamba kapag ito'y ginawa para sa kapurihan, kaluwalhatian at kaluguran ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, sapagkat ang lahat ng iyong ginagawa, maging pagkain o pag-inom, ang lahat ng inyong gagawin para sa Kanyang ikaluwalhati. Si Martin Luther naman ay nagsabi ng ang paggagatas ng baka ay maaaring gawin ng isang katulong para sa kaluwalhatian ng Diyos. Paano ba natin gagawin ang lahat ng bagay para sa ikararangal ng Diyos? Sa magitan ng paggawa ng mga bagay na para bang ginagawa mo yun para kay Jesus. At sa patuloy na pakikipag-usap sa Kanya, habang ginagawa mo rin ito. Ang sabi ng Biblia, anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa tao. Ito ang lihim ng buhay na pagsamba. Ang gawin ang bawat bagay para bang ginagawa mo ito para kay Jesus. Sa The Message, isang paraphrases ng Biblia. Ito ang nakasulat. Take your everyday, ordinary life. Your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Sa wikang Pilipino, ito ang sinasabi ng talata. Dalin mo ang iyong pang-araw-araw at ordinaryong buhay. Ang iyong pagtulong, pagkain, pagpunta sa trabaho, at pag-ikot sa maghapon. At ilagay mo ito sa harapan ng Diyos bilang pag-aalay. Ang pagtatrabaho ay nagiging pagsamba kapag ito'y itinatalaga sa Diyos. At ginagampanan ng mamamayan ng namamalayan ang Kanyang presensya. Nang una akong umibig sa aking asawa, palagi ko siyang iniisip. Habang kumakain ng almusal, nagmamaneho, papunta sa eskwela, nakikinig sa klase, nakapila sa supermarket, nagpapakarga ng gasolina, hindi ko mapigilan ng pag-iisip palagi tungkol sa babaeng ito. Parati kong kinakausap ang aking sarili tungkol sa kanya at iniisip ko ang lahat ng mga bagay na gustong gusto ko sa kanya. Nakakatulong ito upang maramdaman kung nasa malapit lang si Kay. Kahit na ilang daang milya ang pagitan ng aming mga tirahan, ay pumapasok kami sa magkaibang kolehiyo. Sa magitan ng patuloy na pag-iisip tungkol sa kanya, ako ay nananatili sa kanyang pag-ibig. Ito ang kahulugan ng tunay na pagsamba. Ang umibig kay Jesus. Ayan, ito po ang ikawalong araw ng Purpose-Driven Life ni Rick Warren. Pag-iisip tungkol sa aking layunin.
puntong dapat pagnilayan. Nilikha ako para sa kasiyahan ng Diyos. Talatang dapat tandaan, si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nagpapakumbabay tagumpay ang ibinibigay. Awit 149, 4a. Tanong na dapat pag-isipan, ano ang pangkaraniwang gawain ang maaari kong gawin para bang si Jesus mismo ang aking pinagsisilbihan? Maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa susunod na pag-aaral. God bless!